Isang malamig na hangin ang dumaan sa tahimik na bakuran ng lumang unibersidad. Pinapagalaw ang mga tuyong dahon sa bitak-bitak na daang bato. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang mga lumat-lumang gusali ay tila nababalot ng mahiwagang sinag, nag-iiwan ng mga aninong nagmimistulang buhay. Sa malayo, maririnig ang mahinang pagtunog ng kampana mula sa tore nito. Unti-unting nilalamon ng katahimikan ng gabi. Sa gitna ng dilim, isang figura ang gumalaw. Napasinghap si Andrew, nagising mula sa isang tila bangungot. Humihingal siya habang mahigpit na kumakapit sa isang basang damo sa ilalim niya. Nanlalakit ang kanyang mga kamay sa lupa, nanginginig habang pilit siyang bumabangon. Sa unang kilos pa lang, isang matalim na sakit ang sumaksak sa kanyang sentido, dahilan upang mapaunod siya. Kinusot niya ang kanyang noo, sinubukang unawain kung nasaan siya o kung sino siya. Wala siyang maalala, para siyang isang libro na wala namang pahina. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod habang ang buong unibersidad ay tila isang eksena ng iniwan ng panahon. Ang mga poste ng ilaw ay mahinang kumikislap. Halos hindi kayang itaboy ang kalapit na kadiliman. Napansin niyang malipis ang suot niya. Isang simpleng kulay abong hoodie at maong. Masyado itong payak, tila hindi kanya. Saan ako? Bulong niya, halos hindi marinig ang sariling tinig. Walang sumagot. Ang tanging tugon lamang ay ang malamlam na huni ng hangin. Biglang may pumasok na imahe sa kanyang isip. Isang kamay na umaabot. Isang tinig ng babae na tumatawag sa kanyang pangalan. At tunog ng umaagos na tubig. Napahawak siya sa dibdib. Pakiramdam niya ay tindurog ang kanyang puso. May isang di maipaliwanag na lungkot. Mabilis din nawala ang mga imahe. Ngunit iniwan nito ang kanyang malalim na puwang sa kanyang pagkatao. Nilaksan niya ang loob at naglakad sa tahimik na campus, umaasang may makilala siyang sagot o kahit sino man. Tumaan siya sa sirang gate na tila sinira ng puwersa mula sa loob. Nang makita niya ang gitnang bakuran, tumigil siya. Sa gitna ng lugar ay may isang lumang fountain. Ang tubig nito'y hindi na gumagalaw at puno ng lumot. Ang nakaukit na pangalan sa lumang plaka ay nagsasabing, ang pangalan ay tila pamilyar, pero hindi niya mawari kung bakit. Pinaliwala niya ito at nagpatuloy sa paglalakad. Habang dumadaan siya sa mga silid-aralan, napansin niya ang mabasag na bintana at kalawang na pinto. Bigla niyang narinig ang tunog ng mga yabag na sumasalungat sa katahimikan. Tanong niya, nanginginig ang tinig. Pakisagot naman. Tumigil ang yabag. Katahimikan. Umigpit ang tibok ng puso ni Andrew. Tumalikod siya sa pinanggalingan ng tunog at pitik na inaaninag ang dilim. Habang saglit pa, may natanaw siyang figura malapit sa pasukan ng lumang aklatan. Isang babae, mahaba ang kanyang buhok,
maitim at dumudaloy sa kanyang balikat. Ang maputla niyang balat ay tila nagliliwanag sa dilim. Suot ang luma't kupas na uniforme ng estudyante. Nakatitig ito sa kanya, hindi maipinta ang mukha. Sino ka? Tanong niya, halos pabulong. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, bahagya nitong itinagilid ang ulo na parang pinagmamasdan siya bago dahan-dahang lumakad papasok sa loob ng aklatan. Sigaw ni Andrew, tatakbong sumunod. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang nabubulok na papel. Napakataas ng mga estante ng libro, puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Habang hinahanap ang babae, biglang tumigil ang kanyang mga mata sa isang mesa sa gitna ng silid. Isang luma at makapal na libro ang nakabukas. Kusang nagbabasa ang mga pahina nito kahit walang hangin. Lumapit siya, nanginginig ang mga daliri habang hinihipo ang pahina. Sa sandaling madapi ang kanyang daliri, sumiklab ang mga alaala sa kanyang isip. Kasama niya ang babae. Nasa ilalim sila ng mga puno sa parehong universidad. Masayang nagtatawanan. Huwag kang mawawala ha, sabi ng babae habang inilalagay ang isang kwentas sa leeg niya. Nang bumalik siya sa kasalukuyan, napahawak si Andrew sa mesa. Hinahabol ang hininga. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata. Sino siya? Pulong niya sa sarili. Sa likod niya, may maririnig na tinig. Isang boses na magaan pero puno ng lungkot. At tumalikod siya. At naroon muli ang babae, nakatingin sa kanya nang may kalungkutan sa mga mata. Bakit mo ko kinalimutan? Tanong nito. Malumanay ngunit mabigat. Sa sandaling iyon, parang bumagal ang mundo. Pakiramdam ni Andrew, ang puso niya ay muling nabuo. Pero sa likod ng kilig, isang masakit na tanong ang bumabagabag. Kahit hindi niya maalala, ang taong ito ay tila mahalaga sa kanya.